May mga taong naglakas loob na pag-aralan ng mga ahas kahit na may panganib sa isang berdeng anaconda. Habang may iba na humahanga sa mga hayop nito, karamihan ay iniiwasan sila dahil sa kanilang panganib na dulot sa mga tao at ibang hayop. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng ahas ay mapanganib dahil marami sa kanila ay nakakamangha at misteryoso. Kaya mula sa Titanoboa hanggang sa isa pang higanting ahas ay narito ang ilang sinaunang ahas na parang bangungot sa laki at tapang. Una ay suriin natin ang Najash. Sa panahon ng huling bahagi ng Cretaceous period, may isang sinaunang ahas na tinatawag na Najash na nabuhay sa Patagonia, partikular sa lugar na tinatawag na Candeleros Formation. Ang natataging katangian ng Najash ay ang pagkakaroon nito ng mga binti sa likuran, isang bagay na wala sa mga ahas ngayon. Ang mga fossil ng Najash ay natagpuan sa Negro Province ng Argentina at tinatayang 90 million years na ang tanda. Ang struktura ng ulo at gulugod nito ay kahawig ng iba pang sinaunang ahas tulad ng Dinilatia patagonica. Ang pagkakaroon nito ng sacrum at pelvic girdle ay kakaiba dahil wala nito ang mga modernong ahas. Sa larangan ng agham, itinuturing ang Najash bilang isang sinaunang family tree ng mga ahas at hindi direktang ninuno ng mga ahas na nakikita natin ngayon. At narito rin ang Phalaenopus colossus. Tuklasin natin ang mundo ng mga sea snake. Sa kasalukuyan, mayroong humigit kumulang 52 na uri ng sea snake na karamihan ay naninirahan sa maiinit na tubig ng karagatang Pasipiko at Indian. Lahat sila ay may kamandag, ngunit karaniwan silang kalmado at hindi nagiging agresibo maliban na lang kung gagalitin. Isa sa mga pinaka-natatanging sinaunang sea snake ay ang Phalaenopus colossus na buti na lang ay wala na sa ngayon. Dati, ang pinakamalaking sea snake ay ang dilaw na sea snake na umaabot sa 3 metro ang haba. Ngunit ibang klase ang Phalaenopus colossus. Noong 1999, natuklasan ang fossil nito ng mga mananaliksik sa Sahara Desert sa Mali, isang lugar na dating bahagi ng Trans-Saharan Seaway. Batay sa fossil, tinatayang umabot ng 12 metro ang haba ng Phalaenopus colossus, 9 na metro ang haba kaysa sa dilaw na sea snake. Sa panahong iyon, may iba pang malalaking hayop sa paligid tulad ng higanting balyena, mahabang hito at malalaking pagong. At narito rin ang Titanoboa, isang napakalaking ahas na tinatawag na Titanoboa ang pinaniniwalaang nabuhay mga 58 million years na ang nakalipas. Hindi nagtagal matapos mawala ang mga dinosaur, isipin mo ang isang mainit at mabasang kagubatan na may mga pagong na may higanting talukap at mga kaanak ng buwaya na lumalaki ng higit sa 3.5 metro. Meron ding langfish na humahaba ng 2 metro, mas malaki kaysa sa mga nabubuhay sa Amazon ngayon. Sa gitna ng ganitong kalikasan, nabubuhay ang Titanoboa, isang dambuhalang ahas na mahigit 12 metro ang haba at tumitimbang ng higit sa 1,000 kilo. Mukha itong modernong boa constrictor, ngunit namumuhay sa tubig gaya ng anaconda. Madali nitong napapatumba ang mga hayop sa paligid. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na Titanoboa at ito ang pinakamalaking ahas na natuklasan. Ang pagkakatuklas sa anaconda ay nagbibigay liwanag sa nakaraan ng mundo at posibleng magpahiwatig sa hinaharap natin. At narito rin ang Gigantophis garstini, isang napakalaking ahas na tinatawag na Gigantophis garstini, ang minsang itinuturing na hari ng mga ahas bago matuklasan ang Titanoboa sa Colombia noong 2009. Tinatayang nabuhay ito mga 40 million years na ang nakalipas sa lugar na ngayon ay bahagi ng Sahara, partikular sa Egypt at Algeria. Si Jason Head mula sa Smithsonian Institution ang nag-aaral ng mga fossil ng ahas na ito. Batay sa kanyang pagsusuri, tinatayang nasa 9 hanggang 10 metro ang haba ng Gigantophis garstini. Kung totoo ito, mas mahaba ito ng mahigit 10% kumpara sa pinakamalapit nitong buhay na kamag-anak. Ngunit may ilang bagong pagsusuri na nagsasabing mas malapit ito sa 7 metro ang haba. Kaunti lamang ang alam natin tungkol sa ahas na ito dahil kakaunti ang nahanap na fossil. Noong 1901, isang paleontologist na nagngangalang Charles William Andrews ang nagulat ng pagkatuklas sa ahas na ito at tinatayang nasa 10 metro ang haba. Pinangalanan niya ito bilang parangal kay Sir William Garstine. Noong 2013, may natuklasang fossil ng ahas nito sa Pakistan na kahawig na mga natagpuan sa Egypt. Ngunit nananatili pa rin itong misteryo kung paano sila nagkakaugnay. Marahil isa itong manlalakbay sa sinaunang panahon. At narito rin ang Round Island Burrowing Boa.
Ang Round Island Barawing Boa ay isang uri ng ahas na tuluyan ang nawala. Ito ang nag-iisang species sa pamilya at genus na Bolleria. Huling nakita ang ahas na ito noong 1975 sa Round Island. At mula na ibang uri ito ang natuklasan pa. Karaniwan itong umaabot sa 1 metro ang haba. Ngunit ang ilang nahuling halimbawa ay may sukat na 54 hanggang 144 cm. May kulay itong mapusyaw na kayumanggi na may naitim na batik sa likod at kulay rosas na tiyan na may mga kaparehong batik. Meron itong bilugang ulo, bilugang katawan at matulis na ilong. Mga katangiang nagpapahiwatig na mahilig itong humukay sa lupa. Ang pinakamalapit nitong kamag-anak na buhay pa ay ang Casaria domerili o Round Island Boa. Nanirahan ito sa maliliit na pulo tulad ng Gunner's Queen, Flat Island, Round Island at Isle aux Serpents sa Mauritius. Sa huli, ang Round Island ang naging tanging tirahan nito hanggang 1994. Sa kasamaang palad, idiniklara itong extinct ng IUCN Red List noong 1949. Ang pagkawala nito ay pangunahing sanhi ng mga inangkat na kambing at kuneho na sumira sa tirahan nito sa pamamagitan ng pagnguya sa mga halaman na nagdulot ng pagguho ng lupa. At narito rin ang Wambi. Ang Wambi ay isang sinaunang uri ng ahas na natagpuan sa Australia. Bahagi ito ng Matsudae, isang pamilya ng mga ahas na hindi tulad ng mga python na kilala natin ngayon, ngunit mahusay sa pagpisil sa kanilang biktima. Ang unang ebidensya ng mga ahas na ito sa Australia ay natuklasan sa South Australia at tinawag itong Wambi naracortensis. Ipinangalan ito mula sa kwento ng mga Aboriginal tungkol sa Rainbow Serpent, isang mitolohikal na ahas na pinaniniwalaang lumikha ng mga anyong lupa sa Dreamtime. Nawala ang ganitong uri ng ahas sa maraming bahagi ng mundo, mga 55 million years na ang nakalipas. Ngunit nagpatuloy pa rin ang kanilang uri sa Australia hanggang sa tuluyang mawala, mga 50,000 years ang nakalipas. Hindi ito kasing laki ng ibang sinaunang ahas. Ang pinakamalaki ay umaabot lamang ng 4 hanggang 6 na metro. Wala itong kamandag at pinapabagsak ang biktima sa pamamagitan ng pagbalot at pagpisil hanggang sa mahirapan itong huminga. Sa kabila ng maliit na ulo nito, mahusay itong manghuli sa Australia. At narito rin ang Sanaje indicus. Isang kakaibang eksena ang natuklasan, isang sinaunang ahas na tinatawag na Sanaje indicus na natagpuan sa pugad ng dinosaur, napapalibutan ng 3 itlog at isang maliit na dino. Batay sa posisyon ng ahas, mukhang nahuli ito sa aktong habang naghanap ng pagkain. Nakapulupot ang katawan nito sa isang basag na itlog habang nakapatong ang ulo sa isang likaw. Ang hindi pangkaraniwang eksenang ito ay pinaniniwalaang naganap mga 67 million years na ang nakalipas. Ngunit nalaman lamang ng mundo ang tungkol dito 26 years matapos itong matuklasan noong 1984. Natagpuan ito ni Dhananjay Mohave malapit sa nayon ng Duduni sa India. Sa una, napansin lamang niya mga itlog at ang maliit na dinosaur. Ngunit kalaunan ay natuklasan ni Jeffrey A. Wilson mula sa University of Michigan na ang nakapulupot sa dino ay mga buto ng isang sinaunang ahas. At narito rin ang Matsuaya. Ang Matsuaya ay isang sinaunang ahas na nabuhay sa pagitan ng 90 million hanggang 2 million years na ang nakalipas, mula sa huling bahagi ng Cretaceous period hanggang sa Pleistocene era. Natuklasan ito sa Argentina noong 1930s at pinangalanan ni George Gaylord Simpson noong 1933. Ang Matsuaya ay hindi lamang isang uri ng ahas kundi isang buong genus. Ibig sabihin, ito ay kumakatawan sa isang grupo ng magkakaugnay na species. Pinaniniwala ang ninuno ito ng ilang modernong ahas at naglakbay ang kanilang mga lahi sa iba't ibang bahagi ng mundo, mahigit 88 million years na ang nakalipas. Gayunpaman, nananatiling misteryo kung paano nauugnay ang sinaunang ahas na ito sa mga ahas na alam natin ngayon. Tinatayang may haba itong 9 na metro, ngunit may ilang natuklasang mas maliit na specimen na 3 metro lamang kaya't hindi pa tiyak ang tunay nitong laki. Sa estilo ng pangangaso, malamang ay kahawig ito ng mga modernong ahas tulad ng boa constrictor. Pinupulupot ang biktima pagkatapos ay nilalamon ng buo. Siguradong isang tunay na bangungot sa sinaunang mundo. At narito rin ang Pachyrhakis. Ang Pachyrhakis ay isang sinaunang ahas na may kakaibang katangian. Tunay itong may likurang mga paa. Natagpuan ito sa isang lugar na tinatawag na Enya Brood malapit sa Ramallah sa West Bank. Bagaman hindi ito kalakihan, may haba itong mahigit
1.5 metro. May mga palatandaan nito ay isang ahas sa dagat dahil natagpuan ang mga fossil nito sa marine limestone. Ang makakapal nitong tadyang at vertebra ay nagpapahiwatig na mahusay itong lumangoy sa sinaunang karagatan noong Cretaceous period. Bahagi ito ng isang natatanging grupo ng 3 uri ng ahas mula sa Cenomanian era na may likurang paa. Bagaman may ilang modernong python at boa na may maliliit na spars sa kanilang katawan, ang Pachyrhakis ay may kumpletong struktura ng paa, may balakang, tuhod at bukong-bukong. Unang inilalarawan ng ahas na ito ni H.G. Koga noong 1979 at 1980 na binigyan din ang kakaibang kombinasyon nito ng mga katangiang mula sa parehong ahas at butiki. At narito rin ang Tetraphodophis. Ang Tetraphodophis ay isang sinaunang ahas na natuklasan sa Brazil na may 4 na paa. Nabuhay ito noong unang bahagi ng Cretaceous period. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng mga paa, ay maraming eksperto ang naniniwala na isa itong maagang anyo ng ahas, habang ang iba naman ay hindi sang-ayon sa ideyang ito. Ang mga paa nito ay hindi gaanong mahaba at tila hindi ginagamit sa paglalakad o paghuhukay. Sa halip, pinaniniwalaan ginagamit nito ang mga paa upang kumapit sa mga bagay, katulad ng ginagawa ng mga tamad o ilang uri ng ibon. May ilang naniniwala rin na ang hugis kutsara nitong mga paa ay maaaring ginagamit sa paghawak sa biktima o sa paghahanap ng kapareha. Bagaman may mga legless lizard na may katawan na kahawig ng ahas, ang mga tunay na ahas ay may natatanging katangian. Kabilang dito ang mga ngiping nakaturo pabalik, isang hilera ng kaliskis sa tiyan at kakaibang koneksyon sa pagitan ng kanilang mga vertebra. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga paa, ang mga katangiang ito ay nagpapakita ng mas malapit na Tetraphodophis sa mga ahas kaysa sa mga butiki.